Nakaawang ang mga bintana ng munting apartment ni Evelyn, nagpapapasok ng lamig mula sa makulimlim na panahon sa labas. Nakaluhod siya sa sahig, ang mga kamay ay bisi-bisihan sa paghuhugas ng kawali, habang ang kusina ay puno ng amoy ng nilutong sinigang. Ngunit kahit anong linis at sa kabila ng masarap na hapunan, hindi niya magawang ibsan ang bigat na nakalambong sa kanyang dibdib. Katatapos lamang ng relasyon nila ni Vince, isa na namang pag-ibig na nauwi sa wala. Sa kabila ng kanyang pag-aalaga at walang pag-iimbot na pagmamahal, iniwan siya nitong parang isang bagay na hindi na kapaki-pakinabang. Hindi pa rin siya sumagot sa mga huling text mo? Tanong ni Chloe, ang matagal na niyang kaibigan, habang nakaupo sa sofa at nagbabasa ng lumang magasin. Hindi na, Chloe. Hindi na rin siguro kailangang sagutin. Sagot ni Evelyn nang may pilit ng ngiti. Itinabi niya ang hinugasan, saka nagpahid ng tubig sa kanyang mga braso. Siguro nga, tama na rin to. Nakakapagod na rin kasi. Paulit-ulit na lang. Hindi ito ang unang beses na nakita ni Chloe ang kaibigan sa ganitong kalagayan. Si Evelyn, na laging handang magbigay ng oras, pagmamahal, at suporta sa sino mang pumasok sa kanyang buhay, ay palaging tila may nakalaang trono ng kabiguan. At sa bawat pagkabigo, si Chloe ang tumatayong kanlungan. Evs, baka naman masyado ka kasing nagmamadali. Alam mo naman na ang pag-ibig, hindi yan sprint, parang marathon. Pero sa tingin ko, mas okay na nawala na yang si Vince. Feeling ko hindi rin siya karapat-dapat sa'yo. Natawa si Evelyn. Parang sinabihan mo na rin akong magka-forever sa marathon. Ayoko na nga yata. Nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang sa magpasya si Chloe na maagang umuwi. Nang mag-isa na si Evelyn, napansin niya ang patuloy na pagbagsak ng ulan sa labas. Sa loob ng kanyang isip, paulit-ulit niyang iniisip ang mga bagay na sana'y ginawa o hindi ginawa, na para bang maaaring bumalik at ayusin ang lahat. Ngunit ngayong gabi, hindi niya makitang anuman ang makapagpapagaan ng kanyang kalooban. Kinaumagahan, maagang bumangon si Evelyn upang bumili ng pandesal sa paborito niyang bakery sa kanto. Madalas niyang ginagawa ito tuwing linggo, hindi lang dahil masarap ang tinapay, kundi dahil kahit papaano, naiibsan nito ang kanyang lungkot. Habang naghihintay ng kanyang order, napansin niya ang isang asong basang-basa sa ulan sa may gilid ng bakery. Ang mga mata nito'y tila nanlilimos ng kahit anong atensyon, at kahit madumi ang balahibo, kita pa rin ang pagiging kaakit-akit nito. Parang kawawa naman, bulong niya sa sarili. Sinubukan niyang tawagin ang aso. Halika dito, boy. Huwag kang matakot. Unti-unting lumapit ang aso, tila nag-aatubili. Nang tuluyan itong lumapit, napatunayan ni Evelyn na wala itong kwintas. Mukhang wala na talagang nagmamay-ari dito. Inabutan niya ito ng pandesal at sa kabila ng biglaang pagkikita, nagpakita ang aso ng kasiyahan sa unang kagat nito. Umupo si Evelyn sa gilid ng hagdan ng bakery. Pinagmasdan ng aso habang kumakain. Siguro ikaw ang sagot ng langit sa lungkot ko, ano? Biro niya, sabay alok ng isa pang piraso ng tinapay. Mukhang pareho tayong inabandona. Nagpatuloy ang ganitong ritual ng pagkikita tuwing linggo. Tuwing may bakanting oras, pinupuntahan ni Evelyn ang bakery hindi lang para bumili ng tinapay, kundi para rin makasama ang bagong kaibigan. Hindi nagtagal, isinama na niya ito pauwi. Binilhan niya ng sabon, food bowl at ilang laruan. Tila isang bago at masayang tungkulin ang pag-aalaga sa bagong kasamahan. Buddy, bagay ba sa'yo ang pangalan na yan? Tanong ni Evelyn habang pinupunasan ng basang balahibo ng aso. Tumahol si Buddy, parang sumasang-ayon. Aba, mukhang gusto mo. Sige, Buddy ang itatawag ko sa'yo. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Evelyn na unti-unting nawawala ang bigat sa kanyang dibdib.
Napapalitan ito ng kasiyahan sa tuwing pinapanood niya si Buddy na naglalaro sa maliit niyang sala. Ang dating tahimik at malungkot na apartment ay tila napuno ng bagong enerhiya. Minsan, habang nagluluto siya ng adobo, sumisilip si Buddy sa kusina. Tumatahol kapag masyado nang natatakam sa amoy. Sa tuwing ganito, natawa na lang si Evelyn at sasabihin, "Oh Buddy, huwag kang masyadong excited. Hindi naman pwedeng ikaw lang kakain." Dumating ang isang pagkakataon na nagpunta sila sa parke, kung saan napansin ng ilang dumaraan ang kaligayahan ni Evelyn. "Mukhang masayang masaya kayo ah," sabi ng isang ali. "Ang saya ng aso mo." "Oo nga po eh. Parang mas buo ang araw ko kapag kasama siya," sagot ni Evelyn. Hindi naman niya akalain na ang asong nakita niya sa tabi ng bakery ay magiging malaking bahagi ng kanyang muling pagbangon. Sa bawat pag-alaga niya kay Buddy, natututo siyang magpasalamat sa maliliit na bagay. Unti-unti, bumabalik ang tiwala niya sa sarili, pati na rin ang pag-asa sa buhay. Sa likod ng bawat ngiti at tahol, natutunan niyang harapin ang takip silim ng kanyang puso, hindi upang magtago, kundi upang mas maunawaan ang sarili. At sa tuwing sinasabi ni Buddy sa kanyang mga kilos na hindi ka nag-iisa, natitiyak ni Evelyn na sa gitna ng bawat lungkot, may lugar para sa bagong pag-asa at kasiyahan. Sa tulong ng kanyang matapat na kasama si Buddy, unti-unting nabawasan ang lungkot ni Evelyn. Subalit, may mga gabing nananatiling mabigat ang kanyang dibdib. Mga oras kung kailan bigla na lang niyang maaalala ang mga pangakong napako at ang mga pagkakataong tila hindi sapat ang kanyang binigay. Pero sa tuwing nakikita niyang tumatakbo at naglalaro si Buddy sa sala, napapaisip siya, marahil ang buhay ay hindi tungkol sa paghabol sa mga bagay na nawala, kundi sa pagtuklas ng mga bagong paraan upang magpatuloy. Isang umaga, habang inaayos ang mga nakatambak na kahon sa bodega, may nakita siyang lumang set ng oil paints at ilang canvas. Naalala niya kung paano siya dati sumisilip sa mga gallery at nagbabasa ng art magazines. Ang painting ang naging takas niya mula sa mundong mabilis at maingay. Pero nang masubsob siya sa trabaho at sa mga hindi magagandang karanasan sa pag-ibig, natigil ang paghawak niya ng brush. Ngayong hawak niya ang mga lumang gamit, tila nagbalik ang kislap ng interes. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang canvas na may matagal nang nakapin sa likod nito. Isang sketch ng tanawin mula sa bundok, hindi pa tapos. Napabuntong hininga siya. "Baka pwede kong ituloy to, Buddy," bulong niya, at agad siyang kumuha ng basang pamunas para linisin ang alikabok. Sa simula, tila awkward ang kilos niya, parang hindi sigurado kung paano ulit magsimula. Pero sa bawat stroke ng brush, unti-unting bumalik ang dating damdamin. Hindi na niya namalayan ng oras, hanggang sa napansin niyang tumama na sa canvas ang banayad na liwanag ng hapon. Naroon si Buddy sa gilid, nagtataka kung bakit ang tahimik ng araw na iyon. Lumapit ito sa kanya, tumahol ng mahina, at parang sinasabing, "Ayos ka lang ba?" Napangiti si Evelyn. "Oo naman, Buddy. Okay na okay ako." Isang linggo, habang nagbabrowse sa social media, nakita niya ang isang ad para sa isang local art workshop. Hindi ito malaking event. Isang grupo lamang ng mga art enthusiasts na nagkikita-kita sa isang maliit na gallery para magpalitan ng kaalaman at mag-practice ng kanilang mga skills. Nag-alangan siya kung dapat bang magpunta. Pero naisip niya, ano bang mawawala? Wala naman sigurong masama kung subukan ulit. At doon niya nakilala si Mike, isang freelance photographer na mahilig sa landscape at street photography. Matipuno at masayahin, siya ang klase ng tao na madaling lapitan. Naka-cargo pants, isang simpleng gray shirt, at may sling bag na punong-puno ng mga lens. Nag-uusap sila habang nagsiset up ng kanilang mga materials. Si Mike ay curious sa painting, pero di niya talaga ito napagsubukan. Tinanong niya si Evelyn tungkol sa kanyang mga teknik. "Medyo rusty pa rin," sagot ni Evelyn. "Matagal ko na kasing hindi nagagawa, pero siguro unti-unti rin akong babalik sa dati."
Ngumiti si Mike. Well, sabi nga nila, practice makes perfect, di ba? Ako nga, nung unang beses akong kumuha ng photo para sa isang magazine, akala ko ang ganda na. Yun pala, overexposed lahat. Pero natuto rin ako eventually. Mabilis nilang napag-usapan ang kanilang mga pananaw sa sining. Kung paano ang isang obra, kahit hindi perpekto, ay pwedeng magdala ng damdamin sa sino mang tumingin dito. Nakaramdam si Evelyn ng kaunting ginhawa. Parang matagal-tagal na rin mula nang may nakakausap siyang ganito ka-warm at ka-open. Sa paglipas ng mga linggo, naging regular ang pagdalo nila pareho sa workshop. Natuto si Mike maghalo ng kulay sa canvas, habang natuto naman si Evelyn ng mas mahusay na framing at composition sa mga photos. Hindi nila napansin na unti-unti nang lumalalim ang kanilang samahan. Si Evelyn ay natutuwang may taong nakakaintindi sa kanyang passion. At si Mike, tila nagugustuhan ang kanyang natutuklasang mundo ng pintura. Minsan, habang nag-aayos ng kanilang mga gamit matapos ang workshop, biglang umambon. Sabay silang napangiti. Mukhang kailangan nating maghintay ng kaunti bago umuwi, sabi ni Mike, sabay lingon sa mga paintings ni Evelyn. Alam mo, may ibang kwento sa bawat obra mo. May bigat pero at the same time, parang may liwanag na nagtatago. Napatingin si Evelyn sa painting niya. Isang babae sa gitna ng ulan. May hawak na payong. Ganun talaga siguro. Madaling makita yung lungkot, pero kung titignan mong mabuti, andyan yung liwanag kahit papaano. Tahimik silang nakinig sa patak ng ulan. Sa mga simpleng pag-uusap na tulad nito, naramdaman ni Evelyn na parang may bago siyang kapwa. Ngunit sa kabila ng saya, may mga pagkakataong nararamdaman niyang may distansya sa pagitan nila. Parang may mga bagay na hindi nila maipahayag. Minsan, bigla na lang tahimik si Mike, parang malayo ang iniisip. At minsan naman, si Evelyn mismo ang nagdadalawang isip kung tama bang hayaang mas lumalim pa ang kanilang koneksyon. Isang hapon, habang pauwi, dinala ni Evelyn si Buddy sa workshop. Nakaupo si Buddy sa gilid, tahimik ngunit alerto, habang pinapanood niyang mag-usap si Mike at Evelyn. Tila may nararamdaman si Buddy na hindi pa napapansin ng iba. Sa bawat tahol niya, tila sinasabing, mag-ingat ka. Ngunit para kay Evelyn, ang araw na iyon ay isang simpleng sandali ng pagkakabuo, isang hakbang papalayo sa kanyang madilim na nakaraan. Habang tumatakbo ang oras, mas nagiging kalmado ang buhay ni Evelyn. Sa bawat pintura, sa bawat ideya at diskusyon, muli niyang naramdaman ang pag-asa. Ngunit kahit sa mga bagong araw na ito, hindi niya may kakailaang munting pangamba na baka may mga bagyo pa ring paparating. Lumipas ang ilang linggo at tila nagiging madalas na bisita na si Mike sa bahay ni Evelyn. Naging bahagi na ito ng kanilang routine. Isang tahimik na hapunan pagkatapos ng workshop, kasabay ng magaan na kwentuhan tungkol sa kanilang mga plano sa sining. Nasisiyahan si Evelyn sa ganitong takbo ng buhay, ngunit sa kabila ng saya, may isang bagay na nagiging paulit-ulit, ang kakaibang kilos ni Buddy. Simula pa lamang nang unang dumating si Mike sa bahay, laging nagiging alerto si Buddy. Tumatahol ito, minsan ay sumusugod pa sa may pintuan. Sa unay binaliwala ito ni Evelyn, iniisip na baka nasanay na ang aso sa katahimikan ng kanilang apartment at nagugulat lamang sa presensya ng ibang tao. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang hindi basta-basta nawawala ang pagiging aligaga ni Buddy tuwing naroon si Mike. Buddy, ano ba? Sabay sambit ni Evelyn nang minsang tumahol si Buddy sa sala habang nag-uusap sila ni Mike. Pangilang beses mo na yan. Kalma lang. Tumigil naman si Buddy sa pagtahol, ngunit hindi pa rin ito mapakali. Lumapit ito kay Evelyn, tila pilit na humihingi ng atensyon. Pinisil ni Evelyn ang tainga ng kanyang alaga sa banayad na paraan at saka binaling ang tingin kay Mike. Pasensya ka na, madalas talagang ganito siya pag may bago sa bahay. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito ang karaniwang kilos ng kanyang aso. Noong mga unang linggo nila ni Buddy, tuwing may bisita siya sa bahay, mga kaibigan,
mga delivery rider, o maging ang kanyang landlord, hindi naman ganito kaaktibo ang reaksyon ni Buddy. Pero bakit tila iba kay Mike? Ang tanong na iyon ay unti-unting bumabagabag sa kanya, lalo na't palaging nauulit ang senaryo. Isang gabi, habang abala si Evelyn sa pagluluto, narinig niyang parang nag-aalboruto si Buddy sa sala. Nakita niya itong tila sinusundan si Mike ng tingin sa bawat galaw, kahit pa nakaupo lang naman si Mike at nagbabasa sa kanyang telepono. Nang lumapit si Evelyn sa kanilang dalawa, biglang tumayo si Buddy at parang gustong harangin ang daraanan niya. Napakunot ang noo niya. "Buddy, ano bang problema mo?" Tanong niya habang hinahaplos ang ulo ng aso. "Kilala mo na si Mike, di ba?" Parang saglit na tumahimik si Buddy, ngunit ilang minuto pa lang ang lumilipas ay nagtatakbo ito papunta sa kwarto. Naiwan si Evelyn na nagtataka at bahagyang naiilang. Tumawa na lang si Mike para maibsan ang tensyon. "Masyado lang siguro akong gwapo para sa kanya," biro nito. Ngumiti si Evelyn, pero hindi naalis ang pagdududa sa kanyang isipan. Sa tuwing nangyayari ito, pilit niyang pinipilit ang sarili na baka ang selos lamang ang sanhi ng pag-aalboroto ni Buddy. Alam naman niya kung gaano kalapit ang relasyon nila ng kanyang aso. At baka nga hindi pa sanay si Buddy na may ibang kalaban sa atensyon ni Evelyn. Ngunit isang insidente ang nagtulak sa kanya upang magtanong ng mas malalim. Isang araw, habang nagliligpit siya ng mga gamit sa sala, napansin niyang parang matamlay si Buddy. Lumapit siya upang tingnan at doon niya nakita ang isang maliit na sugat sa hita ng aso. Hindi niya napigilan ang kanyang pag-aalala. "Buddy, anong nangyari? Saan ka nasugatan?" Tumahol ng mahina si Buddy, ngunit nanatiling nakahiga. Dinala niya ang aso sa kusina upang linisin ang sugat. At habang abala siya sa paglalagay ng antiseptic, biglang naalala niya ang nangyari noong isang gabi. Si Mike, na nooy naroon, ay tila nagmamadaling lumabas ng bahay nang marinig niyang nagsimula na namang mag-ingay si Buddy. Bumalik si Evelyn sa eksenang iyon sa kanyang isipan. Si Buddy na tumatakbo papunta kay Mike. Si Mike na pilit umiiwas. At sa huli, bigla ang paglabas nito ng bahay. Hindi na niya ito nabigyan ng malalim na pansin noong mga oras na yun. Pero ngayong nakita niya ang sugat, tila may koneksyon ang mga pangyayari. Hindi niya kaagad inusisa si Mike. Sinubukan niyang i-convince ang sarili na baka isang aksidente lang ang lahat. Ngunit habang nag-uusap sila kinabukasan, hindi napigilan ni Evelyn na itanong, "Mike, natatandaan mo ba yung gabi na parang natataranta si Buddy? Ano bang nangyari noon? Parang bigla kang umalis ng bahay." Saglit na tumigil si Mike, tila nag-iisip ng sagot. "Ah, yun ba? Hindi naman masyadong big deal. Nagulat lang ako sa ingay niya, kaya medyo naratel ako. Pero okay naman. Wala naman akong nagawa." Bagamat sinubukan ni Evelyn na tanggapin ang sagot na yun, naramdaman niyang may kulang. Sa kabila ng maayos na paliwanag ni Mike, tila may maliit na bahagi sa kanyang isip na nagsasabing hindi iyon ang buong kwento. Ngunit sa halip na magtanong pa, pinili niyang isantabi muna ang pagdududa at magtuon ng pansin sa pag-aalaga kay Buddy. Araw-araw, mas nagiging mapagbantay si Evelyn. Sa tuwing nasa bahay si Mike, mas pinupunan niya ang bawat kilos ni Buddy. Ang tahol nito, ang pagkilos, ang paraan ng pagtingin sa kanilang bisita. Gayun din, pinapanood niya si Mike. Hinahanap kung may kahit anong pahiwatig na may mali. Pero sa harap ng lahat, parang normal naman ang lahat. Maliban na lang sa patuloy na pag-aalboruto ng kanyang alaga. Siguro nga protective lang siya. Sabay tapik niya sa ulo ni Buddy. "Buddy, ikaw na talaga ang ultimate bodyguard ko." Subalit sa kabila ng pagbibiro, alam ni Evelyn na ang bigat ng tanong sa kanyang isipan ay hindi pa rin nawawala. Sa mga gabing mag-isa, bumabalik ang mga eksenang iyon. Ang sugat ni Buddy, ang mabilis na paglisan ni Mike, at ang pag-aalboruto ng kanyang aso.
Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, ngunit alam niyang hindi siya lubos na mapapanatag hanggat hindi nalalaman ang katotohanan. Si Evelyn ay naglalakad-lakad sa isang gallery ng mga lokal na artista nang makita niya ang isang pamilyar na mukha. Sa kabila ng malayong sulok ng exhibit, ang isang babae ay nakatayo sa harap ng isang malaking canvas, tila abala sa pagbabasa ng mga nakasulat sa description card. May kakaibang pakiramdam si Evelyn nang mapansin niyang si Lila iyon, ang dating kasintahan ni Mike. Kahit sa mga litratong minsang naipakita sa kanya ni Mike, hindi siya maaaring magkamali. Ito nga si Lila, ngunit ngayon tila mas mature na ito, mas eleganteng manamit at mas kalmado ang aura kumpara sa mga litrato nito noong nakaraan. Napaisip si Evelyn kung lalapitan ba niya ito o iiwas na lamang, ngunit naisip niya, bakit hindi? Wala namang mawawala kung makikipagkilala siya, hindi ba? Nilapitan niya si Lila na noon ay nakapako pa rin ang tingin sa painting. "Hi, excuse me," bati ni Evelyn nang magkalapit na sila. "Ikaw ba si Lila?" Bumaling si Lila at tila nagulat, ngunit kaagad namang ngumiti. "Oo, ako nga. Ikaw naman ay..." "Evelyn," sagot nito. "Girlfriend ako ni Mike." Hindi naman masasabing may naging tensyon sa pagitan nila. Sa halip, nagbukas si Lila ng ngiti, ngunit bakas sa mukha nito ang bahagyang pagkamangha. "Ah, Mike, kamusta naman siya? Matagal na rin kaming walang balita sa isa't isa." Nagkamayan sila at doon nagsimula ang usapan. Inalok ni Evelyn si Lila ng kape sa malapit na kafe. At hindi naman tumanggi si Lila. Doon, sa isang tahimik na mesa, nagkwentuhan sila ng masinsinan. "Alam mo," bungad ni Lila matapos ang ilang sandali, "noong una kong nakilala si Mike, ibang klase siya. Palaging masayahin, parang walang problema sa buhay. Pero habang tumatagal kami, napansin ko ring parang may mga bagay siyang pilit na itinatago." Napakunot ang noo ni Evelyn. "Anong ibig mong sabihin?" Sa umpisa, akala ko normal lang ang lahat. Pero as the years went by, napansin ko na maraming mga gap sa mga kwento niya. Bigla na lang siyang nagiging tahimik, parang malalim ang iniisip. At kung minsan, may mga araw na parang ayaw niyang umalis ng bahay, as if may iniiwasan siya. Hindi ko talaga maintindihan. Nagsimulang magtanong si Evelyn. "Sinubukan mo bang itanong sa kanya kung ano ang problema?" Tumango si Lila. "Oo, ilang beses. Pero lagi niyang sinasabi na, 'Wala to, Lila. Ako nang bahala.' Sa huli, pinabayaan ko na rin. Akala ko, baka dumadaan lang siya sa mahirap na panahon, pero hindi ko akalaing ganun siya kaseryoso. Nakakapagod din kasi. Hindi mo alam kung ano bang tunay niyang iniisip." Habang patuloy ang kanilang usapan, unti-unting nalaman ni Evelyn ang mga bagay na hindi kailanman na ibahagi sa kanya ni Mike. Bagamat hindi ito malinaw na binanggit ni Lila, tila may bahagi ng nakaraan ni Mike na naging sanhi ng madalas nitong pagiging balisa. Nagkwento si Lila ng mga pagkakataon kung saan bigla itong nawawala ng hindi nagpapaliwanag o kaya ay nagbibigay ng excuse na hindi tugma sa mga nauna niyang sinasabi. Hindi rin maikakaila ang mga araw na tila laging may bumabagabag sa kanya. Isang madilim na alalahanin na hindi nito maibahagi. Sa paglipas ng kanilang mahabang pag-uusap, may isang bagay na naging malinaw kay Evelyn. May isang aspeto ng pagkatao ni Mike na sinasadyang itago. Kung ano iyon, hindi pa rin niya sigurado. Pero sa bawat detalye mula kay Lila, lalong dumami ang katanungan sa isip ni Evelyn. Bakit nga ba tila napakabigat ng nakaraan ni Mike? At bakit hindi man lang ito nabanggit ni Mike kahit isang beses? "Lila, sa tingin mo ba?" Panimula ni Evelyn, ngunit natigilan siya. "Sa tingin mo ba, may ginawa siya noon na hanggang ngayon ay sinusubukan niyang takasan?" Hindi kaagad nakasagot si Lila. Saglit itong tumingin sa kanyang tasa ng kape bago umiling. "Hindi ko alam, Evelyn. Ayokong husgahan siya
Pero ramdam ko dati na may ganoong pakiramdam, na may bagay siyang gustong kalimutan pero hindi niya magawa. Kaya siguro huminga ito ng malalim. Kaya siguro hindi rin nagtagal ang relasyon namin. Hindi ko na kinaya yung misteryo. Habang nakikinig si Evelyn, napansin niyang tila dumidilim ang langit sa labas. Parang ang usapan nilang dalawa ay naging refleksyon ng nararamdaman niya. Unti-unting bumibigat, parang may ulap na bumabalot. Sa kabila ng lahat ng kanyang naririnig, hindi niya alam kung dapat bang kausapin si Mike tungkol dito. Papaano kung mali lang ang interpretasyon niya? Ngunit papaano rin kung tama ang kutob niya? Nagpasalamat si Evelyn kay Lila bago sila naghiwalay ng landas. Tumayo siya, dala ang mabigat na isipan. Ang dating magaan niyang pananaw sa relasyon nila ni Mike ay tila nagbago. Sa bawat hakbang pauwi, nararamdaman niya ang bigat ng mga tanong sa kanyang dibdib. Hindi man niya gusto, pero sa tingin niya'y may mga bagay na hindi magtatagal ay lalabas din. At handa ba siya sa mga sagot na iyon? Pagdating sa bahay, nadatnan niyang tahimik si Buddy. Nakaupo ito sa tabi ng sofa, parang naghihintay. Tinapik niya ang ulo nito at napabuntong hininga. Buddy, parang ang dami kong kailangang alamin tungkol kay Mike. Ikaw ba? May gusto ka ring sabihin sa akin? Ngunit ang aso ay nanatiling tahimik. Tanging malungkot na mata ang itinugon. Sa mga saglit na iyon, unti-unting pumasok sa isip ni Evelyn ang mas seryosong tanong. Ano ang itinatago ni Mike? Sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya makakapanatag hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Isang maulang hapon, nagpasya si Evelyn na mag-ayos ng kanyang mga gamit sa bodega. Matagal na niya itong pinaplano, pero lagi niyang ipinagpapaliban. Sa araw na iyon, tila may puwersang nagtulak sa kanya upang simulan na ang mahabang proseso ng pagtanggal ng alikabok at pag-aayos ng mga tambak na kahon. Habang iniisa-isa niya ang laman ng isang lumang aparador, isang selyadong envelope ang biglang lumitaw mula sa ilalim ng mga nakatiklop na punda. Napatingin si Evelyn sa envelope. May kabigatan ito, tila may laman bukod sa sulat. Binuksan niya ito nang may kaunting kaba at agad bumungad sa kanya ang ilang piraso ng litrato. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Si Mike, mas bata ng ilang taon, nakaakbay sa isang babae na tila napakalapit sa kanya. Katabi nila ay isang batang lalaki na nakangiti habang buhat-buhat ni Mike. Ang liwanag sa mga mata ng bata, ang natural na saya sa mukha ng babae. Tila pamilya silang tatlo. Si Mike ba ito? Bulong niya sa sarili, hindi makapaniwala. Mabilis na sinuyod ni Evelyn ang iba pang litrato. May mga larawan silang magkakasama sa tabing dagat, sa parke, at isa pa sa harap ng isang maliit na bahay. Sa bawat kuha, makikita ang kasiyahan ng pamilya. Isang larawang hindi kailanman na ikwento ni Mike sa kanya. Sa ilalim ng mga litrato, may isang liham na nakatupi ng maayos. Dahan-dahan niya itong binuklat at sinimulang basahin. Hindi niya kilala ang nagsulat, ngunit ang tono ng sulat ay puno ng damdamin, galit, lungkot, at pagkabigo. Ang nagsulat ay nagkwento ng kanilang masayang pagsasama noong una, ngunit unti-unti raw nagbago si Mike. Napalayo ito, laging abala, hanggang sa dumating ang araw na hindi na ito umuwi. Ang mga huling linya ng liham ang bumiyak sa puso ni Evelyn. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit mo kami iniwan, Mike. Pero sana maisip mo na may anak kang naghihintay sa'yo. Nanlalamig ang mga kamay ni Evelyn habang binabasa ang mga salitang iyon. Iniwan? Bulong niya. May anak siya? Mabilis na bumalik sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Lila tungkol kay Mike. Ang misteryo, ang mga bagay na pilit nitong itinatago. Ang kanyang gutom na isipan ay pilit iniuugnay ang mga piraso ng impormasyon. Ngunit walang malinaw na sagot na lumilitaw. Ang alam lamang niya, isang bahagi ng pagkatao ni Mike ang hindi niya alam at tila napakabigat ng dahilan kung bakit ito pilit na ibinabaon sa nakaraan.
Sa halip na kausapin agad si Mike, napagdesisyonan ni Evelyn na itago muna ang mga litrato at liham. Inilagay niya ito sa isang drawer at pilit na kinalma ang sarili. Baka mali lang ang iniisip niya, baka may paliwanag naman si Mike. Pero sa kabila ng kanyang pagpipigil, hindi niya maiwasang mapaisip tuwing magkasama sila. Ano ang dahilan ng katahimikan ni Mike sa tuwing tinatanong siya tungkol sa nakaraan? Bakit tila may takot sa kanyang mga mata kapag napag-uusapan ang pamilya? Isang gabi, habang sabay nilang pinapanood ang isang pelikula sa sala, sumagi sa isip ni Evelyn ang mga natuklasan niya. Gusto niyang itanong, gusto niyang malaman ang katotohanan, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Kaya't nanatili siyang tahimik, pilit na nililibang ang sarili sa kwento ng pelikula kahit ang kanyang isipan ay nagsisiksikan sa mga tanong. Pagkatapos ng pelikula, tumayo si Mike at pumunta sa kusina. Sumunod si Evelyn at nagtanong ng casual na tono. Mike, parang hindi mo masyadong naikukwento yung pamilya mo. Hindi mo ba namimiss yung childhood mo o yung mga kamag-anak mo? Napahinto si Mike sa pagbukas ng ref at saglit na tumingin kay Evelyn. Minsan, sagot niya, medyo malamig ang tono. Pero wala na akong masyadong kontak sa kanila ngayon. Binalik ni Evelyn ang kanyang atensyon sa mga plato sa lababo at pilit na ngumiti. Hindi mo ba naisip na mag-reconnect sa kanila? Malamang masaya silang makita ka ulit. Umiling si Mike. Mahirap na, Evelyn. Minsan mas okay na hindi nabalikan ang nakaraan. Narinig iyon ni Evelyn, ngunit hindi niya naramdaman na iyon ang tunay na sagot. Sa mga salitang binitiwan ni Mike, tila may kalakip na bigat, isang pag-iwas, isang pagtanggi. Pilit niyang inalala ang mga litrato at ang liham na nakita niya. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang pag-uusap tungkol dito, kaya't pinili niyang manahimik muli. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi siya basta mawawalan ng tanong. Ang lahat ng ito, ang mga litrato, ang liham, ang kilos ni Mike, ay tila isang puzzle na naghihintay ng solusyon. Sa mga susunod na araw, hindi maalis sa isipan ni Evelyn ang natuklasan niya. Kapag naroon si Mike, lagi niyang iniisip kung ano ang mangyayari kapag binuksan niya ang paksang iyon. Ano ang magiging reaksyon nito? Magagalit ba siya? Magpapaliwanag? O aalis na lang nang hindi na bumabalik? Lalong bumibigat ang katanungan at hindi niya alam kung saan niya huhugutin ang lakas ng loob upang malaman ang sagot. Habang pinapanood niya si Buddy na natutulog sa tabi, napabulong si Evelyn. Buddy, anong gagawin ko? Parang hindi ko kayang itanong, pero kailangan kong malaman. Ngunit syempre, walang maisasagot si Buddy. Ang gabing iyon ay tila isang tahimik na pahina ng libro. Walang sagot, walang paliwanag, ngunit puno ng damdamin. Sa kabila ng pagdududa, si Evelyn ay naghintay. Hinintay niyang dumating ang tamang pagkakataon. Ngunit habang tumatagal ang paghihintay, lalong dumadami ang mga tanong sa kanyang isipan. Sa bawat araw na dumadaan, ang misteryo ng nakaraan ni Mike ay tila nagiging bahagi ng bawat paghinga niya. Sa kabila ng kanyang takot at pag-aalinlangan, alam niyang darating ang oras na kailangan niyang harapin ang katotohanan. Gaano man ito kasakit. Lumipas ang ilang taon at tila maayos na ang lahat kay Evelyn. Ang dating mga araw ng kalituhan at pangungulila ay napalitan ng tahimik at payapang pamumuhay kasama si Mike. Naging maayos ang daloy ng kanilang relasyon. Dumating ang mga sandaling akala niya'y hindi na muling darating. Ang masayang paggising sa umaga, ang simpleng mga hapunan sa ilalim ng mga ilaw ng kusina, ang masayang kwentuhan habang tumatawa sa mga simpleng bagay. Si Mike, na dati tila may mga pader na naghihiwalay sa kanila, ay naging mas magiliw at bukas sa kanilang pagsasama. Unti-unting naghilom ang sugat sa kalooban ni Evelyn. Hindi niya kailanman inakala na magagawa niyang muling magtiwala ng lubos. Ngunit heto siya, nagsisimula ng mangarap ng mas matatag na bukas. Nang magdesisyon sila ni Mike na magpakasal, puno ng sigla si Evelyn. Tila muli siyang nabuhay sa pananabik
sa pag-aayos ng mga detalye, ang venue, ang mga damit, ang musika. Maging si Buddy, ang tapat niyang kasama mula pa noong umpisa, ay tila naging mas kalmado sa presensya ni Mike. Nakikita niyang unti-unti nang bumababa ang tahol ni Buddy tuwing pumapasok sa bahay si Mike. Minsan pa nga, ang aso'y naglalambing na sa kanilang dalawa. Dahil dito, lalong tumibay ang paniniwala ni Evelyn na naghilom na ang kanilang mga sugat at natututo ng magtiwala si Buddy. Ngunit ang kapanatagang iyon ay biglang nagulo nang dumating ang isang liham mula kay Lila. Ang dating kasintahan ni Mike na akala ni Evelyn ay hindi na muling magpapakita sa kanilang buhay ay muling nagparamdam. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagkakataon. Sa tingin niya tapos na ang koneksyon ni Mike kay Leila. Ngunit sa paghawak niya sa envelope, ramdam niya ang bigat ng laman nito. Sa loob ng liham, binanggit ni Leila ang ilang bagay na hindi man tuwirang nagpaparatang kay Mike, ngunit nagbibigay ng babala. Binanggit nito ang ilang pagkakataong tila naging madulas ang dila ni Mike tungkol sa mga nakaraang problema. Pahiwatig lang ang laman ng sulat, walang malinaw na akusasyon, ngunit sapat ito upang muling guluhin ang isipan ni Evelyn. Mike, tanong ni Evelyn isang gabi habang sila'y naghahapunan. Napaisip lang ako, may mga bagay ba sa nakaraan mo na gusto mo pang ayusin? Nagkibit balikat si Mike, tila hindi nababahala. Siguro, pero lahat naman tayo may ganon, di ba? Mga bagay na iniwan natin para makausad. Ang sagot ni Mike ay tila simpleng sagot lamang. Ngunit sa isipan ni Evelyn, muli nitong binuhay ang mga tanong na matagal na niyang itinatago. Ano nga ba ang tunay na pinagdaanan ni Mike? Anong nakaraan ang pilit niyang nililimutan? Nang pumasok si Evelyn sa kwarto upang itabi ang liham, hindi niya maiwasang mapaisip kung dapat bang maniwala siya sa sinasabi ni Lila. Matagal na rin silang magkasama ni Mike at marami na silang napagdaanan. Ngunit sa kabila nito, parang may maliit na tinig na nagsasabing, alamin mo ang totoo. Kinabukasan, nagdesisyon siyang simulan ng isang lihim na investigasyon. Nais niyang linawin sa sarili kung may katotohanan ba sa mga pahiwatig ni Lila o kung isa lamang itong maling akala. Hindi niya ito sinabi kay Mike. Ayaw niyang magdulot ng tensyon o alitan. Ngunit alam niyang kailangang gawin ito upang makumpirma ang kanyang nararamdaman. Bumalik si Evelyn sa mga lumang dokumento at litrato. Hinanap niya ang lahat ng piraso ng impormasyon na maaaring magbigay linaw. Binuksan niya muli ang drawer kung saan niya itinabi ang mga natagpuan niyang litrato at liham mula sa lumang aparador. Habang binabalikan ang mga ito, muli niyang naramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Bakit hindi niya ito sinabi? Bulong niya sa sarili. Kung talagang gusto niyang maging totoo sa akin, bakit may mga bagay siyang inililihim? Sa kabila ng lahat, alam ni Evelyn na mahal niya si Mike. Hindi na importante kung ano ang sinabi ni Leila, kung anong nakaraan ang pilit na tinatakasan ni Mike. Ngunit hindi niya maitatanggi ang pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Alam niyang darating ang araw na kakailanganin niyang harapin ang mga natuklasan niya at tanungin si Mike ng harapan. Ngunit sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay manahimik at maghintay ng tamang pagkakataon. Sa bawat araw na lumilipas, ang kasal ay papalapit ng papalapit at sa bawat sandali ay mas lumalapit din ang oras ng kanyang pagharap sa katotohanan. Nagmamadaling hinawi ni Evelyn ang kortina ng kanyang bridal suite. Dinig na dinig ang ingay mula sa mga bisita sa labas. Ang dating tahimik at magiliw na bulungan ay napalitan ng mga masisiglang hiyawan at pagbati. Isang malalim na hinga ang kanyang pinakawalan. Pilit na iniisip ang magiging bagong yugto ng kanyang buhay. Sa bawat pag-aayos ng kanyang makeup artist sa kanyang belo, isang bahagi ng kanyang isipan ay tila nag-aalinlangan. Ngunit bawat beses na titingin siya sa malaking salamin, tinatanggal niya ang duda at itinatatak sa sarili na ito na ang tamang desisyon. Evs, ready ka na? Tanong ng kanyang matalik na kaibigan.
Si Chloe na nakaabang sa pintuan. Isang tango lang ang isinagot niya, sabay haplos sa tela ng kanyang puting gown. Sa kabila ng kanyang ngiti, hindi maikakaila ang bahagyang pangamba sa kanyang mga mata. Ang musika sa labas ay unti-unting bumagal, hudyat na magsisimula na ang seremonya. Dahan-dahang naglakad si Evelyn palabas ng suite habang inaayos ng kanyang ina ang kanyang belo. Habang nilalakaran niya ang aisle, hindi niya maikakailang naramdaman ang kaba na halos kumakalabit sa kanyang mga paa. Puno ng puting bulaklak ang paligid, tila isang perpektong eksena mula sa pelikula. Ngunit sa kabila ng ganda ng paligid, naroon ang isang bigat na hindi niya maipaliwanag. Habang naglalakad, napansin niya si Buddy na nasa gilid ng altar, tila tahimik na nagmamasid. Naawa siya sa kanyang aso. Mula nang nagsimula ang abala sa kasal, napabayaan niyang pansinin ito. Ngunit bago pa man siya makarating sa gitna ng aisle, biglang humarang si Buddy. Malakas na tahol ang kanyang narinig, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naging agresibo muli ang alaga. Tumayo ito sa gitna, parang pinipigilan siyang magpatuloy. "Buddy!" Bulong ni Evelyn, halos hindi na naririnig ng ibang tao. Pilit niyang iniiwas ang tingin ng mga bisita. Nagbabaka sakaling humupa ang ingay. "Ano bang nangyayari sa'yo? Halika rito." Ngunit hindi tumigil si Buddy. Nagkaroon ng bahagyang kaguluhan. Tumayo ang ilan sa mga bisita upang tingnan ang nangyayari. Si Mike, na nasa harap ng altar, ay lumapit ng bahagya. Pilit na kinakalma ang aso. Ngunit sa kanyang paglapit, mas lalong lumakas ang tahol ni Buddy na parang may nais itong iparating. Napansin ni Evelyn na kahit si Mike ay nagulat sa naging kilos ng aso. "Mike, may problema ba?" Tanong ni Evelyn, pilit na nilalabanan ng kaba sa kanyang boses. Napatingin siya kay Carl, ang best man ni Mike, na tila aligagang bumubulong sa kanyang kaibigan. "Wala, Evelyn. Aayusin ko lang ito," sagot ni Mike, ngunit halata sa tono niya ang kaba. Siguro nagulat lang siya sa dami ng tao. Ngunit sa halip na humupa, parang lalo pang naging tensyonado ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, hindi sinasadyang nabanggit ni Carl ang isang pahayag na tila nagpahinto sa lahat ng ingay. "Mike, baka kaya siya ganyan kasi naaamoy niya yung dati. Yung, alam mo na." Nagkaroon ng katahimikan. Ang iilang mga bisita, pati na si Evelyn, ay tila natigilan. Ang simpleng pagbabanggit ng yung dati ay parang isang malaking piraso ng puzzle na biglang bumagsak sa harap ni Evelyn. Napatingin siya kay Carl, umaasang may paliwanag ito. Ngunit nakita niyang si Mike ang nakayuko, parang nag-iisip kung paano magsisimula. "Anong ibig sabihin nun, Mike?" Tanong ni Evelyn. Ngayon ay mas seryoso ang tono. "Anong dati ang tinutukoy ni Carl?" Tumayo si Mike sa harap ng altar, tila balak lumapit, ngunit nanatili ito sa pwesto. "Evs, may mga bagay na hindi ko na ikwento sa'yo. Hindi dahil gusto kitang lokohin, pero dahil ayokong magulo ang mga plano natin." Huminga ng malalim si Evelyn. "Ano ang gusto mong sabihin?" Sa mga susunod na sandali, buong lungkot na inamin ni Mike ang katotohanan. Isa siyang ex-convict. Tumakas siya mula sa isang kaso, ilang taon na ang nakaraan. Nagkamali siya noong kabataan niya, at sa takot at hiya, pinili niyang iwan ang dati niyang buhay. Naghahanap siya ng bagong simula, umaasang hindi na muling babalik ang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Ngunit sa mga mata ni Evelyn, nakita niya ang bigat ng lihim na iyon, isang bigat na pinilit niyang itago. "Mahal kita, Evelyn. Alam ko dapat sinabi ko, to noon pa, pero natakot ako. Natakot akong mawala ka." Paliwanag ni Mike, ang boses niya ay puno ng pagsisisi. Ngunit sa halip na guminhawa ang pakiramdam ni Evelyn, lalo lamang bumigat ang lahat. Ang kasal na pinapangarap niya, ang tiwalang itinayo niya mula sa mga nasirang pangarap, ang panibagong simula na pilit niyang nilikha. Lahat ng ito'y parang gumuguho sa kanyang harapan. Tumalikod siya,
Hindi dahil galit siya, kundi dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Hindi ko kayang magpatuloy, bulong ni Evelyn, ngunit sapat na ito upang marinig ng mga malalapit sa kanya. Agad niyang hinarap ang kanyang pamilya at mga kaibigan, pilit na sinasabi sa kanila na kailangan niyang itigil ang seremonya. Ang ina niyang tahimik na nakaupo sa isang sulok ay lumapit, niyakap siya, at walang tanong-tanong ay nagsabi lamang ng, "Andito kami anak." Ang pagputol ng kasal ay nagdulot ng kalituhan sa mga bisita. Ngunit para kay Evelyn, ito lamang ang tanging paraan upang makahanap ng sagot. Hindi niya kayang magpatuloy sa isang buhay na puno ng pagdududa. Bagamat hindi pa niya alam ang buong detalye ng nakaraan ni Mike, sigurado siyang hindi siya makakapagpatuloy hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. At sa araw na iyon, habang ang batingaw ng katedral ay hindi tumunog para sa kasal, isang panibagong kabanata ang nagsimula, hindi bilang isang masayang selebrasyon, kundi bilang pagharap sa isang realidad na hindi niya inaasahan. Nakalipas ang ilang linggo matapos ang naudlot na kasal, ngunit ang bigat ng mga nangyari ay parang nagmamarka pa rin sa mga dingding ng apartment ni Evelyn. Ang mga bulaklak na dati simbolo ng kanilang pagmamahalan ay unti-unting nalanta, at ang bawat sulok ng bahay ay parang nagtatago ng mga alaala ng araw na iyon. Sa bawat araw na dumadaan, tila lalong lumilinaw sa kanya na ang tiwalang minahalaga niya ng husto ay hindi na maibabalik. Sa wakas, humarap si Mike sa mga abogado kasama si Evelyn. Hindi ito isang madaling desisyon para kay Evelyn, ngunit alam niyang kailangan niyang marinig ang katotohanan, kahit pa ang bawat salita ay parang saksak sa kanyang dibdib. Sa isang maliit na opisina na puno ng mga dokumento at folders, nagtipon-tipon sila. Nandoon ang abogado ni Mike, si Carl na nagboluntaryong sumama bilang moral support, at si Evelyn na tahimik na nakaupo sa gilid, ang mga kamay ay mahigpit na magkadaop. "Gusto ko pong magsimulang magpaliwanag," sabi ni Mike habang nakatingin sa papel na hawak niya. Tila ang bawat salita ay isang laban. Ang babaeng nasa litrato, siya po ang dati kong asawa, si Jenna, at ang bata, ang anak namin, si Thomas. Narinig ni Evelyn ang kanyang sariling paghinga. Hindi siya makapaniwala na may ganito kalaking bahagi ng buhay ni Mike na hindi niya nalaman hanggang ngayon. Sa kabila ng sakit, pilit niyang pinakinggan ang bawat salita. "Matagal na po yun," patuloy ni Mike. "Masaya kami noon, pero isang gabi, nagkaroon ng aksidente. Nagmamaneho ako, may konting inuman bago noon, at nabangga kami. Hindi ko yun sinasadya. Pero sa takot at gulo ng mga pangyayari, tumakbo ako. Iniwan ko sila. Iniwan ko sila nang walang kahit anong paliwanag. Alam kong mali. Alam kong dapat akong managot, pero hindi ko kinaya. Napasama ako sa maling mga tao, at bago ko namalayan, nagtatago na ako." Napayuko si Mike, halatang pinipigilan ng luha. Namatay si Jenna sa aksidente. Si Thomas naman, kinupkop ng mga magulang niya. Hindi ko na sila hinarap. Hindi ko sila makuhang harapin dahil sa takot ko at sa hiya ko. Sa bawat salaysay ni Mike, parang nabibigyan ng sagot ang mga tanong na matagal nang bumabagabag kay Evelyn. Pero kasabay nito, parang nawawasak din ang lahat ng tiwalang itinayo niya sa taong ito. Paano niya maibabalik ang pagmamahal kung ang pundasyon nito ay puno ng mga kasinungalingan? Huminga ng malalim si Evelyn. "Mike, bakit mo hindi sinabi sa akin ang lahat ng ito noon pa? Bakit mo hinayaang dumating pa tayo sa puntong ito?" "Dahil natakot akong mawala ka," sagot ni Mike. Ang boses niya ay pabulong. "Kahit kailan, hindi ko gustong lokohin ka. Mahal kita, Evelyn. Pero hindi ko alam kung paano mo ako maiintindihan kung nalaman mo agad ang mga kasalanan ko. Kaya nagpasya akong magsimula ulit, magtago, kalimutan ang lahat ng nangyari." Ngunit sa kabila ng pagsisisi ni Mike, hindi na niya mapigilan ang nararamdaman niyang lungkot at galit. Tumayo si Evelyn ni hindi na hinintay ang susunod na mga salita. Lumabas siya ng opisina,
Tahimik, ang mga hakbang niya ay mabigat ngunit matatag. Tumigil siya sa pasilyo, naghintay ng ilang minuto bago naglakad pa uwi. Alam niyang may mga hakbang na kailangang gawin, pero sa mga oras na yon, ang tanging sigurado siya ay ang hindi na maaaring bumalik sa dati. Dumaan ang mga araw at muling sumiklab ang kanyang pagpapasya. Nakipag-usap siya sa kanyang pamilya, sa mga malalapit na kaibigan, at nagdesisyong iwan si Mike. Hindi ito ginawa ng may galit na nagtutulak, kundi sa malalim na kaalaman na hindi na niya maibabalik ang nawala sa kanilang dalawa. Kung ang relasyon ay isang bahay, ang pundasyon nito'y nawasak na at ang muling pagtatayo ay tila hindi na posible. Eves, sigurado ka ba sa desisyon mo? Tanong ni Chloe na muling naging sandigan niya. Baka naman kaya pa niyang ayusin lahat. Umiling si Evelyn, bagamat may bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. Chloe, hindi na ito tungkol sa kung aayusin niya o hindi. Ang punto ay, hindi ko na maibabalik ang dating tiwala. Ang laki ng itinago niya at parang bawat pagkakataon na magkakasama kami, iniisip ko kung ano pa ang hindi ko alam. Hindi na mabubuo to. Tumahimik si Chloe, pero alam niyang totoo ang sinasabi ng kaibigan. Sa mga panahong iyon, unti-unting bumabalik si Evelyn sa mga dati niyang libangan. Nagpinta siya, nagluto, at sinimulan ang mga bagay na dati hindi niya magawang gawin dahil abala siya sa pagbubuo ng relasyon nila ni Mike. Sa bawat araw na lumilipas, kahit mahirap, natutunan niyang buuin muli ang kanyang sarili. Ang sarili niyang buhay na walang halong alinlangan at takot. Habang tinatanaw niya ang isang bagong umaga mula sa kanyang bintana, si Buddy ay tahimik na nakaupo sa kanyang tabi. Napangiti siya sa kanyang alaga, hawak ang kape, habang unti-unti niyang nararamdaman na kahit hindi pa buo ang lahat, may pag-asa pa ring bumangon. Ang buhay ay hindi nagtatapos sa isang pagkakamali. Sa halip, ang bawat pagkasira ay pagkakataon upang makapagsimula ulit, tunay, tapat, at walang pagtatago. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting bumangon si Evelyn mula sa sakit na iniwan ng mga pangyayari. Ipinangako niya sa sarili na ibabalik niya ang bahagi ng kanyang buhay na matagal nang napabayaan, ang sining. Noon, ito ang kanyang takbuhan. Ang bawat stroke ng brush ay tila isang hakbang palayo sa madilim na bahagi ng kanyang isipan. At ngayon, ito ang muli niyang niyayakap. Bumalik siya sa dating art studio. Isang simpleng espasyo na pinaliligiran ng mga unfinished canvas, maliliit na estante ng mga lumang paint tubes, at mga sira-sirang upuan. Ang lahat ay nangangailangan ng ayos. Sa unay parang wala siyang lakas ng loob, ngunit sa bawat araw na dumaraan, nagiging malinaw na ang muling paghawak ng paintbrush ay isang bagay na hindi lamang niya kailangang gawin, kundi isang bagay na tunay niyang gustong gawin. Ang bawat kulay, ang bawat layer ng pintura na ina-apply niya ay parang patse ng paghilom na unti-unting binubuo ang nawasak na tiwala sa sarili. Evs, ang ganda ng bagong series mo. Puri ni Chloe isang hapon nang dalawin siya nito sa studio. Parang may kakaibang buhay ang mga gawa mo ngayon. Parang ikaw na ulit yung Evs na nakilala ko. Napangiti si Evelyn habang hinahaplos ang natapos niyang canvas. Isang pirasong nagpapakita ng ilaw sa gitna ng ulan. Parang therapy talaga to, Chloe. Para akong bumalik sa sarili ko. Tingin ko, ito talaga ang namiss ko. Ang namiss ko, pati na rin ni Buddy. Tumahol si Buddy mula sa gilid ng studio. Parang sinang-ayunan ng sinabi niya. Natutunan ni Evelyn na isama ang kanyang alaga sa bawat gallery opening na kanyang dinadaluhan. Sa simula ay nag-aalinlangan siya. Baka magulo nito ang mga bisita o hindi ito magustuhan ng mga gallery owners. Pero kabaligtaran ang nangyari. Ang presensya ni Buddy, tahimik ngunit puno ng kasiyahan, ay tila nagbibigay ng kakaibang init sa mga art event. Ang cute niya, parang bagay siyang muse mo. Komento ng isang bisita sa gallery habang tahimik na nakaupo si Buddy sa ilalim ng mesa.
Nag-uumapaw ang mga tao sa gallery na iyon, ngunit si Buddy ay nanatiling kalmado. Parang alam niyang ito ang lugar kung saan siya nababagay, sa gitna ng mga obra ng kanyang tagapag-alaga. Ang bawat gallery opening ay naging panibagong simula para kay Evelyn. Sa isang naturang event, habang abala siya sa pagpapaliwanag ng kanyang mga bagong gawa, lumapit sa kanya ang isang lalaking nasa edad 30. Mapagmasid ito, hawak ang isang maliit na notebook kung saan tila sinusulat nito ang kanyang mga obserbasyon. Nakangiti ito at sa mga mata nito ay tila naroon ang interes, hindi lamang sa mga obra kundi sa artista mismo. Napansin ko ang trabaho mo. Sobrang authentic ng strokes, pero may pagka-raw pa rin, sabi ng lalaki. Ako nga pala si Teo, isang art critic para sa isang independent journal. Bihira si Evelyn na makipag-usap sa mga kritiko, ngunit sa tono ni Teo, ramdam niya ang sinseridad. Salamat! Sobrang tagal ko rin bago muling nakapag-paint ng ganito. Karamihan sa mga gawa ko ngayon ay parang mga piraso ng paghilom. Tumango si Teo. Tila naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Nakikita nga sa mga gawa mo. Hindi lang pintura ang nilalagay mo. Para rin siyang kwento. Hindi pilit pero buhay. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. At sa bawat palitan ng ideya, naramdaman ni Evelyn ang saya ng pagkakaroon ng bagong kaibigan. Hindi may kakaila ang aliw ni Teo sa kanyang mga likha. At sa bawat papuri nito, unti-unti ring bumabalik ang tiwala ni Evelyn sa sarili. Sa tuwing naririnig niyang may nakaka-appreciate sa kanyang gawa, parang muli niyang naririnig ang sarili niyang sinasabi, "Kaya ko pala." Naging madalas ang kanilang pag-uusap. Minsan, bibisita si Teo sa studio upang magbahagi ng mga ideya. Minsan na may magkakape sila sa malapit na kafe at pag-uusapan ang iba't ibang estilo ng sining. Hindi ito isang bagay na agad na umusbong sa romantikong paraan. Sa halip, ito'y naging dalisay na pagkakaibigan. Isang masayang pag-uusap sa pagitan ng 2 taong malapit sa mundo ng sining. Nagkaroon ng bago at sariwang boses sa buhay ni Evelyn. At ang bawat payo ni Teo ay tila nagbibigay ng mas matibay na pundasyon sa kanyang mga likha. Alam mo, Evelyn, sabi ni Teo habang nagkakape sila isang araw. Parang hindi lang ikaw ang natututo sa akin. Sa totoo lang, sa bawat kwento mo tungkol sa gawa mo, parang mas natututo rin ako kung paano tunay na mag-appreciate ng sining. Hindi lang ito tungkol sa teknik, pero kung paano ipinapakita ng isang artist ang sarili niyang boses. Napaisip si Evelyn. Ang mga bagay na dati tila mahirap na para sa kanya. Ang muling magtiwala, ang magbukas ng sarili sa ibang tao, ay tila nagiging mas madali na ngayon. Unti-unti niyang natutunan ang pagtanggap sa sarili, sa mga kakulangan, at sa mga pagkakamali. Hindi na siya natatakot na ipakita ang tunay niyang nararamdaman sa kanyang mga obra. At sa bawat bagong canvas na kanyang tinatapos, sa bawat bagong kulay na nilalagay niya, naramdaman niyang may bagong pag-asa na nabubuo sa kanyang puso. Sa mga susunod na buwan, ang studio ni Evelyn ay naging sentro ng kanyang bagong simula. Naging bukas ito para sa ibang baguhang pintor. At si Buddy, na tila sanay na sa pagiging art mascot, ay palaging naroon upang salubungin ang mga bisitang gustong makita ang kanyang mga gawa. Sa bawat araw na nagdaraan, parang mas nagiging maliwanag ang hinaharap. Hindi perpekto ang buhay, ngunit ngayon, alam niyang mayroon siyang kakayahang itayo ulit ang sarili, kahit ilang beses pa siyang mabuwal. Mula nang maghiwalay sina Evelyn at Mike, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ng babae. Hindi na niya iniintindi ang mga balita tungkol kay Mike. Sa halip, tinutukan niya ang kanyang studio at ang bagong direksyon ng kanyang sining. Unti-unti na ibalik niya ang tiwala sa sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iwas sa nakaraan, may mga kaganapang hindi niya maiwasang marinig. Si Mike, na tahimik na umalis sa kanilang bayan pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay naging laman ng ilang usap-usapan. Ang mga awtoridad ay nagsimulang
magsiyasat muli sa kanyang kaso. May mga bagong ebidensyang lumitaw, ngunit hindi malinaw kung paano at kanino nagmula ang mga ito. Ang mga dokumento, testigo, at lumang record ay tila nagkukwento ng iba't ibang bersyon ng insidenteng iyon. Evs, narinig mo na ba yung balita tungkol kay Mike? Tanong ni Chloe minsan habang bumisita sa studio ni Evelyn. Hawak niya ang isang tasa ng kape at sa kanyang mga mata ay halatang nag-aalala siya. Umiling si Evelyn, patuloy sa pagpinta ng abstract na ilaw sa canvas. Chloe, wala na akong balak na alamin pa. Tapos na ko doon. Ngunit hindi mapigilan ni Chloe ang magpatuloy. Pero sabi nila, parang may ibang aspeto sa kaso niya noon. Parang hindi lang siya basta tumakbo. May ibang tao raw na sangkot. Parang, Chloe, pagputol ni Evelyn, bahagyang inilayo ang tingin sa kaibigan. Hindi ko na kailangang malaman ng mga yan. Tapos na ako kay Mike. Gusto ko na lang gawin kung anong nakapagpapasaya sa akin ngayon. Naintindihan ni Chloe ang ibig sabihin ni Evelyn. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi maiiwasang mapag-usapan si Mike. Kahit si Teo, na madalas nang bumisita sa studio, tila may nais itanong ngunit hindi mabanggit. Isang hapon, habang nagkakape si Teo at Evelyn sa isang tahimik na cafe malapit sa gallery, may daladalang balita si Teo. Evs, alam ko hindi mo na siguro gustong pag-usapan si Mike, pero may nakuha akong impormasyon mula sa isang kakilala sa lokal na dyaryo. Napatingin si Evelyn kay Teo. Nag-aalangan kung papatulan ba ang paksa o babaliwalain na lamang ito. Teo, simula niya, medyo magaan ang tono pero may bahid ng pagod. Sinabi ko naman na ayoko nang balikan ang mga nangyari. Ano bang mapapala ko kung aalamin ko pa yan? Pero hindi natigil si Teo. Hindi ko ito sinasabi para guluhin ka. Gusto ko lang malaman mo na may mga dokumento silang natagpuan. Parang may ibang tao raw na sangkot at maaaring may manipulado sa original na report. Hindi ko sinasabing dapat kang makialam. Pero kung gusto mong malaman ang katotohanan, parang ito na yung pagkakataon. Saglit na natigilan si Evelyn. Hindi dahil gusto niyang alamin, kundi dahil ramdam niyang may bahid ng malasakit si Teo sa bawat salitang binibitawan nito. Teo, maraming salamat sa sinabi mo. Pero siguro naman, napagdaanan ko na to. Kahit anong katotohanan pa ang lumabas, hindi na nito mababago ang desisyon ko. Mas pinili ko na kasi na magpatuloy sa buhay ko. Tumingin si Teo sa kanya nang may pagkaunawa, ngunit tila may halong panghihinayang. Naiintindihan kita, pero kung sakaling magbago ang isip mo, andito lang ako. Muling bumalik si Evelyn sa kanyang studio pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Habang tinutukan niya ang bagong canvas, hindi maiwasang sumagi sa isip niya ang sinabi ni Teo. Pero hindi nagtagal, pinili niyang ituon ang pansin sa kanyang ginagawa. Hinayaan niyang ang mga kulay at hugis ang magdikta ng kanyang mundo, hindi ang mga anino ng nakaraan. Sa kabila ng pagpili ni Evelyn na hindi makialam, alam niyang may mga bagay na patuloy na lumalabas tungkol kay Mike. Sa mga pagkakataong naririnig niya ito mula sa ibang tao, hindi na siya gumagawa ng komento. Pinili niyang manahimik. Ang puso niya, na minsang puno ng pagdududa at sakit, ngayon ay mas payapa na. Hindi niya kailangan ng mga sagot mula sa nakaraan para makapagpatuloy sa hinaharap. Ang kanyang art studio, na noon ay tila isang munting lungga ng kalungkutan, ay unti-unti nang napupuno ng liwanag. Si Buddy, ang kanyang tapat na kasama, ay palaging nariyan. Tila binabantayan siya sa bawat hakbang. At si Teo, na patuloy na tumutulong sa kanya sa mga bagong proyekto, ay naging isang matatag na presensya sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan ni Evelyn na mas mahalaga ang kasalukuyan kaysa sa mga tanong na hindi kailanman magkakaroon ng malinaw na sagot. Sa paglipas ng mga taon, natutunan ni Evelyn na hindi lang pala sining ang kayang magpagaling ng mga sugat ng nakaraan. Ang pagmamahal niya sa mga hayop na nagsimula kay Buddy ay naging pundasyon ng bago niyang misyon sa buhay. Matagal na niyang naiisip ang posibilidad ng pagtatayo ng sariling animal shelter,
pero laging napapalitan ng pagdududa. Ngayon sa wakas, ramdam niya na ito na ang tamang panahon. Nagsimula siya sa maliit. Sa tulong ni Teo, naghahanap sila ng tamang lugar para sa kanyang pangarap. Evs, sigurado ka na ba dito? Hindi naman kalakihan tong lote, pero tingin ko, pwede na tayong magsimula rito. Sabi ni Teo, itinuturo ang isang bakanting lupa sa gilid ng bayan. Ngumiti si Evelyn, hawak ang isang sketchpad kung saan nakadrawing ang plano ng shelter. Oo, Teo, simulan natin ng maliit. Ang mahalaga, may simula tayo. Si Teo ang naging katuwang ni Evelyn mula pa noong una niyang nabanggit ang ideya. Nandyan siya para tumulong sa mga legal na papeles, sa paghahanap ng mga donasyon, at maging sa simpleng moral support. Ngunit sa kabila ng kanilang malapit na ugnayan, nanatili ang kanilang relasyon sa pagkakaibigan. Si Teo ang klase ng tao na hindi kailanman pinilit ang higit pa sa kaya ni Evelyn ibigay. At para kay Evelyn, sapat na iyon. Ang presensya ni Teo ay nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang bagong direksyon ng kanyang buhay. Alam mo, sabi ni Evelyn, minsang magkasama silang nagpipintura ng bakod ng shelter. Hindi ko akalaing magiging ganito, kalapit sa puso ko ang mga hayop. Si Buddy ang nagbigay sa akin ng idea. Kung paano niya ako nasamahan sa pinakamadilim na panahon ko, gusto kong magawa rin yun para sa iba. Napatingin si Teo sa kanya. Tinanggal ang sombrero para punasan ng pawis. At ginagawa mo na yun ngayon. Hindi lang sa mga hayop, kundi sa mga tao rin. Lahat ng dumadaan dito, kahit sa umpisa'y may duda, nauuwi sa ngiti. Unti-unting napuno ng buhay ang shelter. Nagsimula sila sa ilang aso at pusa na galing sa lansangan. Mga hayop na tila nawalan na ng pag-asa sa tao. Pero sa araw-araw na pagbibigay ng pagkain, pagkalinga, at simpleng lambing, nakita nila ni Evelyn kung paanong bumabalik ang sigla ng mga ito. Hindi nagtagal, may mga taong dumadayo upang magboluntaryo. Ang ilan pa'y nagdadala ng mga donasyon. Ang shelter ay hindi na lang basta isang lugar para sa mga hayop. Naging komunidad ito ng mga taong nagmamalasakit, at si Evelyn ang naging inspirasyon ng lahat. Sa isang event na inorganisa ni Evelyn para sa shelter, tinawag niya si Buddy sa gitna ng maliit na entablado. Nakatayo siya sa harap ng mga voluntaryo, donor, at mga pamilya na nag-adapt ng mga hayop. Kung hindi dahil kay Buddy, hindi ko mararating to, sabi niya habang hinahaplos ang ulo ng alaga. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas noong panahong nawalan ako ng pag-asa. Kaya ngayon, gusto kong ang bawat hayop na mapupunta rito, makaramdam din ng ganun, na may taong handang magbigay ng pagmamahal at pangalawang pagkakataon. Pumalakpak ang lahat, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Evelyn na natagpuan niya ang lugar niya sa mundo. Ang shelter ay hindi lang tungkol sa mga hayop, ito'y tungkol din sa kanya. Ang pagbubuo niya ng sarili, ang pag-alalay sa iba, at ang muling pagkakaroon ng tiwala sa tao. Habang lumalaki ang operasyon ng shelter, si Teo ay patuloy na nariyan. Si Buddy ang naging simbolo ng kanilang layunin. Isang simpleng aso na minsang walang direksyon, ngayon ay inspirasyon para sa maraming tao. May mga bisita mula sa ibang bayan na pumupunta upang makita ang shelter at marinig ang kwento ni Buddy. Sa bawat ngiti, sa bawat bagong adoptee na natututo muling magtiwala sa tao, napatunayan ni Evelyn na tama ang kanyang naging desisyon. Evs, sabi ni Teo minsan habang nag-aayos sila ng bagong espasyo para sa mga tuta. Alam mo bang sobrang dami mong natulungan? Hindi lang hayop, kundi pati mga tao. Napahinto si Evelyn sa ginagawa, tumingin kay Teo at ngumiti. Alam mo Teo, minsan iniisip ko kung ano nga bang ginawa ko noon para magdesisyon ng ganito. Pero sa bawat araw na nakikita kong masaya ang mga hayop, ang mga nag-aalaga sa kanila, at ang mga tumutulong dito, parang ang sagot ay laging nandito. Dito sa shelter, sa mga bagong simula na nabubuo. Sa kabila ng mga pagsubok, naging malinaw kay Evelyn
na ang direksyong tinahak niya ay hindi lamang para makalimot, kundi para muling mabuo ang sarili. Sa bawat araw na lumilipas, habang nakikita niya si Buddy na tahimik na nakahiga sa damuhan ng shelter, alam niyang nahanap na niya ang kanyang tahanan. Isang lugar kung saan ang pagmamahal ay hindi kinakailangang ihingi ng tawad, at kung saan ang bawat nilalang ay may pagkakataong magsimula muli. Ang umagang iyon ay payapa, may banayad na simoy ng hangin at amoy ng bagong harvest na kape mula sa panaderya sa kanto. Si Evelyn ay abala sa pag-aayos ng mga gamit para sa isang charity event na gaganapin sa kanilang bayan. Ang shelter, na ngayon ay kilala na hindi lamang sa komunidad, kundi pati sa karatig ng mga bayan, ay inimbitahang magbahagi ng kwento nito. Ang layunin ng event ay makalikom ng pondo para sa mga organisasyong katulad ng kay Evelyn. Mga organisasyong nagmamalasakit sa hayop at kalikasan. Buddy, mukhang maganda ang araw na to, ano? Wika ni Evelyn habang hinahanda ang table display. Tumahol si Buddy, parang sumasang-ayon. Kasama ng ilang mga voluntaryo, nag-set up sila ng mga banner. Isang simpleng photo wall na nagpapakita ng mga kwento ng success ng kanilang rescue animals. At isang maliit na booth kung saan maaaring magbigay ng donasyon ang mga dumalo. Habang abala siya sa mga bisitang dumadating at sa pakikipagkwentuhan sa mga mag-aampon ng hayop, biglang napansin niya ang isang pamilyar na muka sa gitna ng mga tao. Si Chloe. Hindi niya inasahan na makikita niya itong muli. Huli silang nagkita halos 3 taon na ang nakakalipas. Si Chloe na palaging nasa tabi niya noong mga panahong tila wala ng pag-asa, ay biglang sumulpot na tila nagdala ng matagal nang hinihintay na yakap. "Evs," tawag ni Chloe. Ang muka ay puno ng saya. "Matagal na kitang hinahanap. Hindi ko akalain na dito pa tayo muling magkikita." Ngumiti si Evelyn at mabilis na niyakap ang kaibigan. "Chloe, ang tagal na, grabe. Kamusta ka na? Anong balita sa'yo?" Umupo silang dalawa sa isang bench malapit sa booth, at sa ilalim ng mga lilim ng puno ay nagkwentuhan sila tungkol sa nakaraan. Ikinuwento ni Chloe ang mga panahong siya rin ay naghanap ng sarili niyang daan matapos nilang mawalan ng koneksyon. Sa kabila ng distansya, hindi pala siya kailanman nakalimot kay Evelyn. At si Evelyn naman, sa bawat salaysay ni Chloe, ay naisip na ang kanilang pagkakaibigan ay hindi kailanman naglaho, kundi pansamantalang natabunan lamang ng mga unos ng buhay. "Evs," sabi ni Chloe, habang hawak ang tasa ng kape mula sa isang vendor. "I'm so proud of you. Alam kong hindi naging madali itong tinahak mong landas. Pero ngayon, tingnan mo naman, ang dami mong natulungan. Napakaraming buhay ang nabago mo. Hindi lang ng mga hayop, kundi pati ng mga taong tulad ko." Napatingin si Evelyn sa paligid, sa mga ngiting dala ng mga bisita, at sa tahimik ngunit masayang presensya ni Buddy sa tabi. "Alam mo, Chloe, minsan iniisip ko rin kung tama ba talaga yung mga naging desisyon ko noon. Pero sa tuwing nakikita ko to, sa tuwing nakikita ko si Buddy at lahat ng hayop na natulungan namin, parang mas lumalakas yung loob ko na, oo, tama yung mga desisyon ko." Nagkaroon ng maiksing katahimikan, ngunit napuno ito ng isang mainit na ngiti mula kay Chloe. "Evs, may gusto akong sabihin sa'yo." Huminga ito ng malalim, tila iniipon ang lakas ng loob. "Isa ako sa mga unang nagbigay ng donasyon sa shelter mo. Noon pa lang, sinusuportahan ko na yung ginagawa mo. Hindi ko lang sinabi dahil gusto kong makita kung paano mo bubuuin lahat ng to ng sarili mo. Pero alam ko, kaya mo." Napanganga si Evelyn, halos hindi makapaniwala sa narinig. "Chloe, seryoso ka? Ikaw yung isa sa mga unang donor?" Tumango si Chloe. "Oo, at hindi ako magsisisi. Ang galing ng ginawa mo, Evelyn. Iba ka talaga. Alam kong kahit ano pa ang harapin mo, kaya mong lampasan." Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap,
At sa bawat sandali ay parang bumabalik ang dating init ng kanilang pagkakaibigan. Mas naging malapit sila, hindi lamang dahil sa mga alaala ng nakaraan, kundi dahil sa bagong pag-asa at inspirasyon na dala ng kanilang muling pagkikita. Si Chloe, na minsang naging tagapayo at sandigan ni Evelyn, ay muling naging bahagi ng kanyang bagong kwento. Hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang isang kaibigan na handang tumulong sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Sa pagtatapos ng charity event, naglakad si Evelyn at Chloe kasama si Buddy papunta sa isang maliit na cafe para ipagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Evs, alam mo, gusto kong bumalik sa pagtulong dito. Hindi lang sa pag-donate ng pera pero pati na rin sa pag-volunteer. Ang saya lang kasi makita kung paano nababago ng shelter mo yung buhay ng mga hayop at ng mga tao. Ngumiti si Evelyn, ramdam ang saya sa kanyang puso. Chloe, alam mo maraming salamat. Alam ko noong panahon na yon, ikaw talaga yung tumulong sa akin. At kahit hindi ko nasabi agad, hindi ko makakalimutan lahat ng ginawa mo para sa akin. Walang anuman, Evs, sagot ni Chloe. Alam ko namang kaya mo. Lagi kitang hinangaan at ngayon, mas lalo pa. Sa gabing iyon, habang pinapanood ni Evelyn si Buddy na payapang natutulog sa tabi ng kanyang kama, alam niyang hindi na niya kailangang bumalik sa nakaraan. Ang lahat ng ginawa niya, ang mga desisyong minsang pinag-alinlanganan niya, ay nagdala sa kanya sa isang mas mabuting lugar. At sa muling pagbabalik ni Chloe, nakahanap siya ng panibagong lakas. Isang paalala na ang mga kaibigan, gaano man kalayo o gaano man katagal ang pagkalimot, ay nananatiling bahagi ng ating kwento. Sa kabila ng lahat, malinaw na ang daang tinahak niya ay tama. Ang bagong yugto ng kanyang buhay ay isang patunay na ang bawat hakbang ay may direksyon at ang bawat desisyon, gaano man kahirap, ay maaaring magdala ng bagong liwanag. Sa isang mainit na hapon, habang ang sinag ng araw ay malambing na bumabagsak sa studio, nakita ni Evelyn ang ilang bata sa harap ng kanilang pintuan. Nakatanaw ang mga ito, namamangha sa mga nakadisplay na painting sa loob. Hindi niya mapigilang ngumiti. Ang mga batang ito, nakaraniwang naglalaro sa kalsada gamit ang mga tinagpi-tagping laruan, ay tila napalapit sa sining na noon ay tanging tagapagligtas niya mula sa lungkot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at tinanong, "Gusto niyo bang pumasok at tingnan ang mga paintings ko?" Agad namang tumango ang isa sa mga bata, habang ang iba ay nagkatinginan, halatang nag-aatubili. "Talaga po ate, pwede po kaming tumingin?" Tanong ng isang batang lalaki na may dungi sa pisngi. "Siyempre naman," sagot ni Evelyn. "Sa totoo lang, plano ko ngang magsimula ng art workshop para sa mga batang tulad nyo. Gusto ko kayong matutong gumuhit, magpinta, o kahit ano pa mang may kinalaman sa sining. Gusto nyo bang sumali?" Halos sabay-sabay ang oo ng mga bata, baka sa kanilang mga mukha ang kasabikan. Sa mga sumunod na linggo, regular nang nagpupunta ang mga bata sa studio ni Evelyn. Binilhan niya sila ng mga sketchpad, krayola, at paintbrushes. Tinuruan niya silang gumamit ng iba't ibang kulay, paano mag-shade, at paano makakuha ng inspirasyon mula sa mga simpleng bagay. Ang mga dati tahimik na oras ng studio ay napuno ng mga tawanan, ng ingay ng mga batang nagtatanong, at ng masiglang talakayan tungkol sa sining. Sa gitna ng kasiyahang iyon, naisip ni Evelyn na gamitin ang pagkakataong ito para lumikha ng isang koleksyon na magiging huling exhibit niya bago siya tuluyang tumutok sa kanyang shelter. Matagal niyang pinag-isipan kung anong tema ang pinakamagandang ipakita. Isang tema na magsasabi ng kanyang kwento at inspirasyon sa lahat ng dumanas ng mga pagsubok. Naisip niyang pangalanan itong "Ang Unang Huni ng Pangarap." Habang ginagawa ang mga obra, inalay niya ang bawat stroke at kulay sa mga taong naging bahagi ng kanyang buhay. Kay Chloe, na hindi kailanman nawala bilang kaibigan. Kay Theo, na naging tulay ng suporta at tiwala. Kay Buddy, na siyang nagbigay ng lakas upang bumangon. Sa bawat painting, ipinarating niya ang mensahe na ang bawat huni ng pangarap,
gaano man kaliit, ay maaaring maging simula ng mas malaking tagumpay. Nang dumating ang araw ng exhibit, napuno ang gallery ng mga tao. Naroon ang kanyang mga dati ng tagahanga, mga bata mula sa workshop, at maging ang mga voluntaryo mula sa shelter. Si Teo, na hindi na lamang kritiko kundi naging matalik na kaibigan, ay tumulong sa pag-aayos ng event. Habang nakatayo sila sa gilid, pinagmamasdan ang mga taong humahanga sa kanyang mga gawa. Napatingin si Evelyn kay Teo at sinabing, "Teo, salamat sa lahat. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi mo ako tinulungan. Sa totoo lang, hindi ko akalain na dadating tayo sa puntong to." Ngumiti si Teo, tahimik ngunit puno ng pagmamalaki. "Evs, ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Ako lang ang naging tulong sa likod, pero ikaw ang nagbigay ng kulay sa lahat ng ito." Makalipas ang exhibit, naging malinaw kay Evelyn na oras na para tumutok sa kanyang iba pang misyon. Ang pagpapalawak ng shelter at ang patuloy na pagbibigay ng pagkakataon sa mga hayop at tao na magkaroon ng bagong simula. Si Teo, sa kanyang pagkamulat sa layunin ng shelter, ay nagdesisyong maging opisyal na business partner ni Evelyn. Tinulungan niya itong makakuha ng mas maayos na mga kasangkapan, magplano ng mga fundraising event, at makipag-ugnayan sa mga potensyal na donor. "Evis," sabi ni Teo isang gabi habang tinitingnan nila ang blueprint ng bagong extension ng shelter, "alam mo, parang ibang tao ka na mula noong una kitang nakilala. Noon, sobrang bigat ng dala mo. Ngayon, parang ganap ka ng buo." Natawa si Evelyn. "Totoo naman, Teo, pero hindi ibig sabihin na hindi na ako nagkakamali o hindi na ako nadadapa. Siguro ang pagkakaiba lang ngayon, alam ko nang bumangon at alam ko kung saan ako pupunta." Sa huling bahagi ng araw, nang humupa na ang ingay at ang mundo'y tila tahimik na ulit, lumabas si Evelyn sa likod ng studio. Ang takip silim ay nagbibigay ng malambot na liwanag, habang ang mga ulap sa malayo ay tila naglalaban ng kulay, ginto, kahel, at lila. Sa tabi niya ay si Buddy, nakaupo at tahimik na nakatingin sa kalangitan. Dahan-dahang naupo si Evelyn sa damuhan at hinaplos ang ulo ng kanyang alaga. "Buddy, ang daming nangyari sa buhay natin," bulong niya. "Pero tingnan mo, heto tayo, masaya at handa sa kahit anong darating." Tumahol si Buddy, parang tumutugon. Napangiti si Evelyn at sa huling pagkakataon isinandal ang ulo sa balikat ng kanyang kaibigan. Habang unti-unting bumabagsak ang araw, ramdam ni Evelyn ang bagong simula. Wala na siyang pangamba sa nakaraan. Ang tanging dala niya ay pasasalamat, inspirasyon, at ang huni ng bagong pangarap na handa niyang ituloy sa hinaharap.